to do an expository approach today. So I'm excited about this one. Verse 16, and we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. We love him because he first loved us. If someone says, I love God and hates his brother, he's a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? And this commandment we have from him, that he who loves God must love his brothers also. Pinamagatan ko po ang mensaheng itong love moves first. First. Dinudugtungan nyo kagad eh. Love moves first. Ang ganda po ng verse na binasa natin sa 1 John. Actually, kung titignan po ninyo ang context ng 1 John, ang 1 John po was actually written to believers like you and me. Mga taong nananampalataya sa ating Panginoong Yesus. However, specifically sa 1 John chapter 4, ang sinusulatan po ni John dito ay hindi lang basta mga believers, kundi mga believers na confused, mga believers na deceived, mga believers na discouraged. Sa panahon no kasi nung sinusulat po ito ni John, napakarami pong mga false teacher na kiniklaim po nila, nakilala nila ang Panginoon, pero iba yung sinasabi ng kanilang buhay. Nagkiklaim silang Kristiyano, pero iba yung way of their living. Which reminds us na posible palang may Bible ka sa loob ng bag mo, pero spiritually dry. Pwedeng dumadalo ka sa simbahan, pero hindi ka pa rin transformed. At ina-address po ni John yung mga false teachers na ito na nagke-create ng confusion, deception, and discouragement sa mga naunang mga mananampalataya. Pero para mas maunawaan po natin, kailangan nating unawain yung buong context kung bakit po sinabi ito ni John. Sapagkat napakarami pong verse na binasa natin ang maaaring narinig nyo na pamilyar na kayo o malamang nasa rep pa po ninyo. Pero kung titignan nyo at uugatin nyo po, especially yung verses 1 to 15, mas maunawaan natin bakit ho ba binanggit ni John yung verse 16 to 21 regarding the love of God that cast out fear. In fact, kung babalikan po ninyo yung verses 1 hanggang 6, makikita po ninyo na winawarningan po ni John ang simbahan regarding sa false spirit. Ang sinasabi ni John, hindi porket narinig ninyo, tanggap kayo ng tanggap. I-test ninyo yung inyong mga narinig. Sa verse 7 hanggang 15, ni-reiterate sa atin ni John na yung pag-ibig na nararamdaman ninyo hindi inborn. Ang love hindi human-born. Ang love nag-originate sa Diyos. Na kaya ka nakakapagmahal kasi may Diyos na nagmahal sa iyo. At kung kailangan mo ng pruweba, reference o pattern patungkol sa love na ito, tingin ka lang dun sa cross. Because the cross is a perfect representation of the love of God in each and every one of us. So sa 1 to 6, sinabi ni John doon, itest nyo ang spirit. Doon sa 7 to 15, ang sabi ni John, ang pag-ibig nag-originate sa Panginoon. And doon sa 16 to 21, yung 6 verses na binasa natin, ang sinasabi po ni John, sinamarize niya po lahat ng ito into one. So sabi niya sa verse 16, now that you have to test the spirit, and love originates from the Lord. Ang sabi niya sa verse 16, and we have known and believed. Highlight that part, known. Ang sabi ng Bible, and we have known. Question, sino po sa inyo nakakaalam na mahal kayo ng Diyos? Do you know that God loves you? Now, iba po yung memorize mong mahal ka ng Diyos. Iba po yung nire-recite mong mahal ka ng Diyos. Iba po yung head knowledge na alam mong mahal ka ng Diyos. Pero iba yung known. Ang tanong ko ulit, alam mo bang mahal ka ng Panginoon? I'm not asking, pinag-aralan mo ba kung mahal ka ng Diyos, kundi alam mo ba na mahal ka ng Diyos? Question, sino sa inyo alam nyo na mahal kayo ng Panginoon? Now, para magkasundo tayo, ilabas natin ang Greek word. Ang Greek word ng known is actually ginosko. Everybody say ginosko. Ibig sabihin niyan, yung pinakilig mo, pinasaya mo, tas iniwan mo. Ginosko. Naranasan nyo na yun? Nagos kayo? Nagos ko, aray ko. Okay. Sabi dyan, and we have...
Okay, and we have known, ang sabi ng scripture sa Greek, ginosko. Alam niyo ibig sabihin ng ginosko? Ibig sabihin ng ginosko, hindi mo lang basta siya natutunan, kundi na-experience mo. So, yung sinasabi ni John dito, and we have known, ang sinasabi ni John, we have personally experienced God's love. So, yung pagmamahal pala ng Panginoon, hindi lang basta minememorize o pinag-aaralan. Dapat yan na i-experience mo. So when John said, and we have known the love of God for us, he was actually saying, I've seen the love of God, I have felt the love of God, I have experienced the love of God. Ibig sabihin, ang pagmamahal pala, hindi minememorize. Nakikilala mo ang pag-ibig. Na-experience mo mismo ang pag-ibig. So question, let me ask you again, kayo po ba, alam niyong mahal kayo ng Diyos? Hindi mo lang siya alam dito, hindi mo lang siya nare-recite, hindi mo lang siya pinag-aralan, na-experience mo mismo ang pagmamahal ng ating Panginoon. Taas kamay lahat ng alam na mahal sila ng Panginoon. Alright, that's good. Pero hindi natapos doon ang verse. Kung ibabalik mo yung verse 16, sabi, and we have known and, highlight this part, believe. Because it's one thing to know that God loves you, it's another thing to believe that God loves you. So hindi sapat na aware ka lang na mahal ka, dapat meron kang tiwala dun sa pagmamahal. Iba kasi yung aware ka lang, sa naniniwala ka talagang mahal ka ni Lord. Kasi pwedeng alam mo, pero hindi ka nagre-rely. So, sabi ni John, and you should know and believe. Ibig sabihin, magandang alam mo, magandang na-experience mo, pero teka lang, nagtitiwala ka ba sa pagmamahal ng Panginoon? Kasi pwedeng you know that God loves you, but you don't believe that God loves you. Because if you believe that God loves you, you will take refuge in His love. You will make decisions based on His love. And you will start performing for God's love. Hindi ka na kailangan mag-perform sa pag-ibig kung alam mo at naniniwala kang mahal ng Diyos. Because if you really know and you believe that God loves you, you don't have to earn the love of God. He gave it to you for free. He gave it to you by His grace. So hindi mo kailangan paghirapan, pagsikapan, hindi mo kailangan magpasikat para makuha mo ang pagmamahal ng Panginoon. So let me ask you a question. Do you know that God loves you? Yes. Next question, do you believe that God loves you? Yes. Amen? Because, ano sabi ng scripture? Tuloy natin ang pagbabasa. And we have known and believed the love that God has for us, for God is love. Highlight that part. God is love. Sabihin mo nga sa katabi mo, family is, God, love, joy, hope. Everybody say, God is love. Pakilakas po, God is love. Now, anong ibig sabihin ng God is love? Simple lang yan. Pag sinabi mong ang Diyos ay pag-ibig, hindi mo lang sinasabing ang Diyos mapagmahal. Okay? Nagmamahal siya, pero ang Diyos hindi lang basta loving. Ang Diyos ay pag-ibig mismo. So, ibig sabihin, if God is love, God is not just somebody who has love. Hindi lang siya basta Diyos na nakakaramdam ng pag-ibig. No. God is love. Ibig sabihin ng God is love, the very essence of God, the very identity of God, the very nature of God is love. Ibig sabihin ng Diyos hindi lang nakakaramdam ng kilig. Ang Diyos hindi lang nakakaramdam ng pag-ibig. Yun mismo ang kanyang nature. What does it mean for us, Pastor? Simple lang. Ibig sabihin, kapag nature ng Diyos ang pag-ibig, ibig sabihin, kahit na idisiplina ka, alam mong labing siya. Kasi yun yung nature niya eh. So the way God disciplines, may love. The way God corrects, may love. And the way God judge, may love. Pati provision, may pag-ibig. So kung i-allow man ng Lord ang delay, may pag-ibig na involved. Hindi niya dine-delay kasi gusto niya i-power trip tayo. Gusto niya ipakita sa atin na siya ang Diyos at tayo ay tao. No. Kaya niya dili-delay kasi mahal ka ng Diyos so much that He wants you to experience the best version of that blessing that you are looking and asking for. Amen? So, do you believe that God is love? Do you believe that He loves you? So, sabi ni John dito, so we have known, balik mo yung verse 16, and believe the love that God has for us. Ano sabi niya? God is love. Let's continue the reading. Everybody. And He, highlight this part, who abides in love, abides in God, and God in Him. Ano ibig sabihin nito? Pag sinabi mong abide, ibig sabihin remain. Pag sinabi mong abide, manatili. You stay connected with that love. Why is that important? Because the more you are connected, the more you remain in Him,
the more you live in the love of God, the more you reflect the nature of God. So it's clear, God's nature is love. So kapag ang Diyos nagpala, may pagmamahal, pero kapag ang Diyos nagdisiplina, may pagmamahal din. Kapag ang Diyos nag-correct, may pagmamahal din. Yun ang nature niya. And the more you spend time with Him, the more you remain in Him, the more you are connected to Him, nagiging loving ka rin. Yung hindi marunong magmahal, natututong magmahal kasi laging katabi yung Diyos na pag-ibig. Naunawaan nyo? May mga kaibigan ba kayong laging negatibo? Mahirap magkaroon ng kaibigan ganon. Kasi pag kaibigan mo pessimist o negatibo, sa mga positibo kasi lahat ng problema may solusyon. Pero sa mga pessimist, lahat ng solusyon may problema. Pasin nyo ba? So, lagi na lang nakasimangot. At sabi, grabe naman to kaibigan ko, lagi na lang ganito. Pero the more you spend time with him, magugulat ka, ikaw din nagiging negative ka na. Because nahahawa ka dun sa kanyang behavior, sa kanyang attitude, sa kanyang character. So the more you spend time with that person, the more na nagiging magkamukha kayo. Alam mo, si Jenny nga, minsan, di ko alam kung matutuwa ako o hindi. Minsan sabi niya, sabi nila magkamukha na raw tayo. Parang lugi ka O, kasi pagka lagi mo siyang kasama, hindi mo siya literal na nagiging kamukha, pero minsan yung facial expression nagiging pareho, the way you smile, napapansin mo, because you spend time with each other, yung nature, yung character, yung ugali ng isa't isa, namamana natin siya. So, ang sinasabi ni John dito, if you will remain in that love, you know it, you believe it, and you know that God is love, that is His very nature, and when you remain in that love, ano ang sabi ng Scripture? The more you will reflect His nature. That is the right theology. Alam nyo, kapag mali ang theology ng isang Christian, kapag mali ang paniniwala natin, mali rin yung magiging takbo ng buhay natin. Kapag lagi mo iniisip, galit ang Diyos sa'yo, malungkot ang Panginoon sa lagi mo ginagawa, and if you have the wrong theology, it will result to a wrong living. But when you have the right theology of who God is, it will lead you to a restful, peaceful life. Amen? Kaya pansinin nyo, yung mga tao na laging iniisip galit ang Diyos sa kanila, hindi payapa. Hindi panatag. Kasi parang pakiramdam mo, lagi ka hinahunting ng Panginoon. You are not confident about His love. That His love for you is not based on what you've done, but based on what Jesus has done for you and for me. So, ang sinasabi ni John dito, ang Diyos pag-ibig, nature niya ang pag-ibig, so mag-remain ka sa Kanya. At siya'y magre-remain sa'yo. And what will happen if we remain in Him? Let's continue reading. Verse 17. So, as we live in God, kapag namuhay ka, dito sa Diyos na ito na pag-ibig, highlight this part, our love grows more perfect. So kapag nag-i-stay ka, lagi mong kasama ang Diyos na pag-ibig, yung love na yan, dahil katabi mo siya lagi, nahahawaan ka ng nature ng love, lumalago ngayon yun. And as you grow in that love, watch this, you will become more like Jesus. Mas nagiging kamukha mo ang Panginoon. Bakit? Nagmamature. Everybody say grow. So yung pag-ibig, hindi lang basta salvation na love, nararamdaman mo ang Lord, ibang magmahal. That even in the pain, He's there. Even in your challenges, He's there. In the storms of your life, He's there. Nag-grow yung pag-ibig mo, yung perception mo about God's love, nag-i-improve. So ang sinasabi ng Scripture, kapag nag-grow ka doon sa pag-ibig na yon, mas lalo mo nagiging kamukha ang Panginoon. Katunayan lamang, mga kapatid, na ang tunay na maturity ay hindi natin masusukat sa lakas ng prayer. Hindi porket malakas manalangin, mature. Hindi porket mataas ang kamay kapag praise and worship, mature na kagad yan. Hindi porket nag-i-speaking in tongues, mature. Hindi porket may giftings, may wisdom, may knowledge, hindi yun ang sukatan ng maturity. Ano daw po ang sukatan ng maturity? Love. Yung mga taong marunong magmahal. Kasi kahit gano'n kataas ang kamay mo during worship, kung hindi mo kayang mahalin ang mga tao sa paligid mo, how can I be sure that God's love is really in you? Amen? So, paano yun mangyayari? Nung una, ikaw lang nakakatanggap, pero nung lagi mo siyang nararanasan, nag-grow yung pag-ibig na yon, lumalabas yung pag-ibig na yon. May epekto yung pag-ibig pag naranasan. May epekto yung pag-ibig, hindi lang pag-tsuri, kundi experiential. Naranasan mo mismong mahal ka ng Diyos. And what will happen? When that love grows, let's continue reading, verse 17. As we live in God, our love grows more perfect. Everybody read. So, ano ibig sabihin ng so? Kaya nga, so we will not be afraid
on the day of the judgment. My goodness. Now, especially here, mababasa natin sa mga next verses na perfect love cast out fear. And usually, ang part na yan ng scripture, lagi yan nilalagay sa jeep, o kaya sa ref, o kaya sa wall. Kaya pag natatakot ka, it's the love that casts out fear. But what kind of fear? Fear of snakes? Fear of heights? Fear sa katabi ko? Fear of losing? Fear of the future? Fear of death? What fear? Based on the context, it's not even the fear of heights or anything that we're afraid of. The context is so simple. Ang sinasabi ng scripture, ganito. You should know the love of God. You should believe in the love of God because God is love. That is His nature. And when you realize His nature, you will grow into maturity with that love. At pag nag-grow at nag-mature yung pag-ibig mo na naranasan mo sa Diyos, nawawala yung takot mo sa judgment. So if you fear judgment, if you fear the second coming of Jesus Christ, do you remember our topic last Sunday? About the second coming, the King is coming. What are the three things that we should look for? Look what? Look back. What else? Look around. Number 3, look ahead. Why? Because as a Christian, we should be excited sa muling pagbabalik. So kapag hindi ka na-excite sa pagbabalik ni Lord, ibig sabihin may fear. So when there's fear, ibig sabihin you don't really realize the love of God in your life. Because apparently, ang sinasabi ni John, the more you grow in that love, nawawala unti-unti yung fear mo sa judgment. Ibig sabihin, when the love of God grows in your life, it makes you confident, not because of your own strength. It makes you confident because you start to trust God na hindi ako perfect, hindi ako mahusay, pero minahal ako ng Panginoon. So I have confidence in that love, and when I have confidence in that love, yung hawak ng fear, unti-unting lumuluwag. Fear loses its grip. Bakit? In-address yung tunay na issue. Takot sa judgment. Kasi ang takot, everybody say fear. Okay? Yung fear is all about control. Pero ang love is all about freedom. So as a Christian who believe in Jesus Christ and who believe that God loves us, we are not terrified at Him. Kapag yung tatay mo, OFW for 2 years, sabi niya, babalik na ako bukas, hindi ka matatakot. You'll be excited. And when we know that this Jesus who promised us that He will return again, sabi niya, babalik ako for judgment. You will not afraid of that judgment because you know, hindi ka kasama doon. You're not afraid. You're confident because your love grows. Hindi yung every Sunday na lang iniisip mo, paano kung galit si Lord? Paano kung galit siya sa akin? Paano kung tupukin niya tayo? Magpalindol na naman siya. Kasi nilalagay natin sa mga insurance natin, acts of God. So tingin natin, si Lord lahat may pakanan yan. Tama? Kaya mga tao, takot. Ayun na yung big one. Yung big one, nakalimutan yung the one, si Lord. Corny naman. Pinalakpakan pa rin. Paano kung hindi ako ina? Paano kung i-reject nila ako? Hindi ka pwedeng maging intimate sa Diyos na kinakatakutan mo. How can you be intimate with God if you're afraid and terrified of Him? Amen? So ano sinasabi ng scripture sa atin? You should not be afraid. But we could, balik mo yung verse 17, so that we can face Him with confidence. Why? Because we live like Jesus here in this world. Verse 18, so there is no fear in love. There is no fear in love. There is no fear in love. Walang takot sa pag-ibig. Bakit daw? Because, highlight this part, because perfect love cast out fear. Why is that? Because habang lumalago ang pag-ibig, dapat yung takot unti-unting nade-dissolve. Pero pansinin nyo, what cast out fear? Read the verse again. Ano nagpapatanggal sa fear? Highlight. Yung naka-highlight. Love? Perfect love. Hindi sinabing perfect knowledge. Hindi sinabing perfect theology, cast out fear. Ha? Hindi sinabing perfect lives, cast out fear. Ang sabi, perfect what? Perfect love. Pwede kasing theologically correct ka, pero relationally disconnected kay Lord. So, hindi perfect theology. Ang sabi, perfect love. Cast out fear. What fear? Why do we have fear in the first place? Because usually, pag tayo ay natatakot, di ba? Lord, tanggalin niyo ang takot. Pero, have you ever tried to realize first, bakit ka ba natakot talaga in the first place? Kasi baka mamaya, ina-address natin yung effect.
hindi yung root. I'm afraid. Lord, tanggalin niyo po yung takot. Ba't ka takot? Where is that fear coming from? And I submit to you, I guess, God made me realize the real root of that fear. And I believe na yung fear sa ating buhay is not a disease. Fear is a symptom. Right? Anong difference ng disease tsaka symptom? Like, may lagnat ka. May lagnat ako, kailangan pababain yung lagnat. Pero, hindi ako nurse, ma'am, sir, pero ang alam ko, yung lagnat, in most cases, ay indikasyon na may mali sa katawan mo. Kaya ka nilalagnat, lumalaban ang iyong immune system. So kahit i-address mo yung lagnat, pero hindi na-address yung dahilan kung ba't ka nilagnat, baliwala, lalagnatin ka pa rin. Right? So it's not the fear, because if we address the fear, let's cast out the fear. Teka lang, what's the root cause? Bakit ka natatakot in the first place? So fear is a symptom. Naniniwala kong sintomas siya. So naniniwala din ako that fear is a theology problem. Ibig sabihin, may mali sa paniniwala natin. Something is wrong. So what is that wrong? Now I tried to find, sa theology, may pinapaniwalaan pong law of the first mention. Ibig sabihin, the first time that the word is mentioned, it has its great significance. So I tried to find the first mention of the word fear or afraid. And it was found in Genesis chapter 3. And I tell you this, listen to me. Napansin ko lang na ang takot hindi nag-i-exist nung wala pa yung kasalanan. It only appeared the moment we sinned. Let's look at Genesis chapter 3 verse 10. Are you with me? Fasten your seatbelt. This is a time na nagkasala na si Adan at Eva, kinain nila yung mansanas. Remember that? Pula o green? Yung bunga ng kaalaman ng tama at mali. Hindi mansanas, right? So, nung dumating ang Diyos, nagtago sila. Ano sabi ng Bible? I heard you in the garden. And for the first time, highlight this part, and I was afraid because I was naked. So I hid. So notice, especially sa mga Bible readers, bago ang Genesis 3, walang kasalanan. Bago ang Genesis 3, walang shame. Bago ang Genesis 3, walang guilt. Bago ang Genesis 3, walang brokenness. And definitely, bago ang Genesis 3, walang pagtatago. Nagsimula yung pagtatago nung nagkasala. Alright? So, nung nagkasala, lumabas yung fear, nagtago. So, hindi mo ina-address yung pagtatago. Ang tunay na ugat na takot siya. Ba't siya natakot? Yun. Nagkasala. So, papansinin nyo, the moment that we were disconnected to His presence, fear comes. Dumating yung takot nung na-disconnect tayo sa Diyos. Dumating yung takot nung tayo ay nagkamali at nagkasala sa ating Panginoon. In fact, para mas mapatunayan, pagbabasahin nyo mamaya pag uwi ninyo, nagtapos ang Genesis 2 sa phrase na, and they were naked and unashamed. Genesis 2, wala pang hiya. I mean, shame. Genesis 2, wala pang guilt. Genesis 2, walang pagtatago. And then, sin and temptation came. What happened? They started to hide. So napansin ko mga kapatid, na kapag nararamdaman ng tao na malayo ang Diyos sa kanya, he began to be afraid. Now question, nung si Adan at Eva ay natakot, ibig ba sabihin nagbago ang Diyos? Nagbago ba ang Diyos? Nagbago ba pagmamahal ng Diyos? Pero nagtago sila, hindi dahil nagbago ang Diyos. Nagtago sila kasi nagbago yung connection nila sa Diyos. Amen? And minsan, di ba, tinataguan natin, nagbago na yung kapatid ko kasi, nagbago na yung mga kasama ko sa church. Hindi sila nagbago. The moment you sinned, you started to hide because disconnection happened. So walang nagbago, nagbago yung connection. Because we failed and we sinned. So dumating ngayon yung takot. Amen, mga kapatid? So the more na may-feel mo ang layo ng Diyos, and especially kapag nag-feel mo, nami-misunderstand mo ang Diyos. Hindi mo siya nauunawaan for who He is. You don't know His nature. Nakalimutan mo yung nature ng Diyos, there comes fear.
Okay. Naalala niyo yung mga disciples? Nung sila po ay tumawid ng Sea of Galilee. At nasa gitna ho sila ng dagat. Natakot sila. Saan? Sa bagyo. Dumating si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot sila kay Jesus. Dahil parang multo. Remember that? Pero naalala nyo rin, nung pinatigil ni Lord ang bagyo, natakot pa rin yung mga disciples. Wala nang bagyo, pero takot pa rin sila. Kanino? Kay Jesus. Kasi sabi nila, sino to? They started to be afraid. Alam mo kung bakit sila natakot? Nakakalimutan nila kung ano nature ng Diyos. Hindi sila matatakot in the first place kung naalala nila, si Lord storm stopper. Na yung Diyos na sinasamba nila, nakakapagpahinto ng bagyo. Na yung Diyos na kasama nila is the one who spoke the universe into existence. Pero the moment na ma-misunderstood mo ang Panginoon, matatakot ka. Kaya ano sabi ni Lord? Don't be afraid. Ano sunod? It is I. Ibinalik ni Lord yung mindset. Nakalimutan niya. Teka lang, ako ito. So the moment na makakalimutan mo kung sino siya, kasi nakafocus ka na doon sa problema, nakalimutan mo na yung miracle worker, doon tayo natatakot. Takot ka doon sa cancer, nakalimutan mo yung Diyos na lumikha ng katawan mo, nakabisado lahat ng cells ng iyong katawan na pwedeng utusan ng lahat ng cells ng katawan mo to put into order. And the moment you lose that sight of who He is, there comes your fear. Takot ka sa utang, nakalimutan mo siya provider. Amen? So natatakot tayo kasi nakakalimutan natin kung sino siya. And the moment you forget who He is a sign already. You are disconnected. And the moment we are disconnected with our sin, fear comes into our heart. Kaya wag natin sabihin, minsan kasi inisip natin ang fear personality natin. Halimbawa, takot ka na naman. Intindihin mo na lang, ganito lang talaga ako eh. Matatakutin ako eh. Hindi. Fear is not a personality issue. Fear is a presence issue. Dahil wala yung presensya ng Diyos, nakalimutan natin kung sino siya, doon nagsisimula ang takot. So, ang sinasabi sa atin ni John, amen, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Ano sinasabi niya? Why? Because yung perfect love, yung revelation natin kung sino siya, yun ang magtatanggal sa takot na meron sa ating puso. Remind yourself, perfect love casts out fear. God is love. And the more you realize who God is, yung nature ng Diyos, nakalimutan mo na yata na kaya ng Diyos yung bagay na hindi mo kaya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, God is love. Family is love. Love, joy, hope. Wake me up inside. Okay. Verse 18. Let's go back reading. There is no fear in love, but perfect love casts out fear because fear involves torment. Are you enjoying this so far? Are you enjoying this so far? Yes. Now, next. Let's continue reading. But he, highlight this part, who fears has not been made perfect in love. That's a strong phrase right there. Ang sinasabi ni John, lahat ng natatakot has not been made perfect in love. And I've preached about this text so many times. I've read this text so many times, and I've never seen this the way God showed it to me. Na sinasabi ni John, lahat tayo na natatakot, kaya may takot sa ating puso because we have not been made perfect in love. What does it mean? Ibig ba sabihin, Pastor, kapag nakakaramdam ka ng takot, hindi ka na Christian? No. Ibig ba sabihin, kapag nakakaramdam ka ng takot, mahina ka? No. Ang sinasabi ni John, kung ikaw bilang Kristiyano ay dominated ng fear, it only means one thing. You have no revelation about the genuinity and authenticity of the love of God. Ibig sabihin, kaya tayo natatakot kasi hindi natin tunay na naiintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Nami-misunderstood natin yung puso ng Diyos. That God loves you no matter what. Whatever you've done, whatever mistake that you've done, whoever you are, ang love ng Lord sa'yo unconditional. At kaya ka natatakot kasi feeling mo ang love ng Lord sa'yo conditional. Pero ano sabi? But perfect love casts out fear. Fear. What fear?
yung terror, galit ka sa Diyos kasi He's out to get you. Pagka ang nararamdaman mo kasi terror, yung takot na terror, yung takot ka kay Lord, I'm scared. Takot ka sa Kanya, every time pupunta ka na, nakakatakot baka kidlatan ako eh. Nakakatakot baka biglang maglabas ng screen, pakita lahat ng kamalian ko eh. No, that's what we call terror. Yung pakiramdam mo, may guilt, may shame, may distance, may judgment. Pero that fear, God eliminates. Perfect love casts out fear. Pero hindi niya tinanggal yung reverence, yung respect mo sa Diyos. Nandun pa rin yung fear mo sa Diyos. Amen? But the perfect love will cast out all of this fear. Why? Because you know the love of God for you is unconditional. Amen? And I'm passionate about preaching about the unconditional love of God because I myself have been transformed with that one simple phrase. God's love is unconditional. I've been a Christian all my life. Buong buhay ko po Kristiyano na ako. Anak po ako ng pastor. But, actually, to be fair, 2004 pa lang youth pastor na ako. Can you imagine? 2004, I'm already a youth pastor. Pero kinukonsider ko na ako'y talagang totoo, experientially, na born again, 2009. Ibig sabihin, I'm already a youth pastor. I know Jesus Christ. I know my Bible. And yet, kinukonsider ko na totoong talagang experientially, ako ay binuhay ng Panginoon is 2009. The moment I realized that God's love for me is unconditional. I heard that phrase all the time. I've been taught with that phrase all the time. But the moment I heard that in 2009, it changed my life forever. That God's love for me is not dependent on my goodness and kindness. God's love for me is unconditional. Walang binabasing kondisyon. Pagmamahal na wagas. Pagmamahal na hindi nagbabago. Naalala ko nung high school ako, alam naman na to ni Jenny. Buti na lang wala siya today, this service. Okay, baka nasa toilet, samantalahin na natin, okay? Nung high school ako, meron akong crush. Hindi siya. Okay? At yung crush ko na to, gusto ko sanang ligawan na kahit alam kong hindi advisable, alam kong mali kasi mas maganda, magtapos ka muna ng pag-aaral, di ba? Pero alam niyo naman ng mga kabataan ngayon, marupok tsaka mapusok. Okay? Sabi ko, parang gusto ko magtapat ng aking, intensyon na siya ay ligawan. Ita-timing ko para romantic JS prom. Yan. Sino sa inyo nakaranas kayo ng JS prom dati? Di ba? Yung JS prom natin. Di ba sa JS prom mayroong cotillion, yung tinatawag na cotillion? Sino sa inyo party kayo ng cotillion? Taas kamay. Ako po. Mag-re-evaluate po kayo. Self-evaluation. Kasi na-realize ko, yung mga sinasama nila sa cotillion, may mga itsura eh. Oo. Kasama ako. Pagbigyan nyo na lang. Minsan lang naman. Eto na, di ba? Cotillion, sabi ko pagdating ng actual JS pa, magtatapat ako sa kanya. Eto na. Pag cotillion kasi yan, yung bago yung cotillion, may pasa-pasa kayo dyan eh. Para pasa-pasa, sayaw-sayaw kayong konti, dahil next partner, sayaw-sayaw po. Next part, inaantay ko matapat siya sa akin. Eto na, di tumapat. Eto na pagkakataon ko. Aaminin ko na siya, intention ko, gusto ko manligaw sa kanya, di sayaw ka. Di ba yung instruction sa amin nun bilang cotillion, kasi nga may pleasing personality, no? In-emphasize pa, okay. Yung lalaki hahawak sa bewang, tapos yung babae hahawak sa shoulder. Sayaw-sayaw kayo. Tapos talagang parang alam mo yung pakiramdam may you and me against the world. Yung spotlight, sayaw kayo. Wala ka talaga, walang malapit sa amin. Maya habang sumasayaw ako, may naamoy akong kakaiba. Parang ang talas, ang bangis, ang baho. Siyempre, hindi ka naman pwedeng mangusga agad. Alam ka naman magturo ka kagad, di ba? Umutot ka ba? Hindi ganun eh, di ba? So, nag-double check, self-evaluation muna. Nakaganon ako, chinek ko, dinadaan ko lang. Clear, you're right, clear. Kaliwa, clear. Tingin ako sa likod ko ngayon, may tao ba? Wala. Tingin ako sa kaliwa, wala. Kanan, wala. Likod, wala. Wala sila lahat, hindi rin ako. Siya yun. Pero alam mo, hindi ko siya crush noon dahil, crush ko siya noon kasi maganda, matalino, mabait. Wala yung amoy sa
Wala yung amoy doon sa listahan. Pero alam mo, the moment na naamoy ko, lahat ng tatlo nawala. Expelled lahat. Because the amoy will cast out all your... Ano ibig ko sabihin? Kasi yung pag-ibig na conditional sa amoy, makakalimutan mo lahat. Pag sinabi mong unconditional, hindi siya nakabase ano amoy niya. Amen? Hindi nakabase kung ano amoy ng paa niya. Wala kang pakialam sa amoy. Kasi tunay siyang pag-ibig. Kasi ang pag-ibig unconditional. Naunawaan niyo yung sinasabi ko, mga kapatid? Amen? So gusto ko lang kayong i-remind na kung yung pag-ibig nyo nga sa asawa nyo, ganun din eh. Unconditional. All the more yung Diyos. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nakabase kung nagsimba ka last Sunday o hindi. Ang pag-ibig ng Lord sa iyo ay unconditional. Palapakan natin ang ating Panginoon. So pansinin po ninyo, mga kapatid, nung dumating yung kasalanan, nagkaroon ng takot. Pero nung dumating yung pag-ibig, nagkaroon tayong lahat ng confidence na humarap sa ating Panginoon. Ang sabi ng takot sa iyo, rejected ka ng Diyos, condemned ka ng Panginoon, hindi ka mahal ng Diyos, galit sa iyo ang Panginoon. Ang sabi ng pag-ibig, you are accepted, you are fully forgiven, you are redeemed, you are restored by the grace of God. So, when we realize, Jesus is coming back again, hindi ako takot. I'm excited for the greatest homecoming yet, that Jesus will be with me. Amen. And Jesus, susunduin tayo lahat ng ating Panginoon at isasama niya tayo sa kalangitan. I'm not afraid. Kaya sabi, perfect love casts out evil so that you will not be afraid of the judgment anymore. Do you feel the love of God? Yes. So let's go to verse 19. And then verse 19 says, that's why we love, because He first loved us. So pansinin niyo yung verse. Huwag mo natanggalin na ka. Give me a few seconds. Sabi, we love, present tense. So nakakapagmahal ka ngayon kasi may unang nagmahal sa iyo. Loved, past tense. Ano na una? Pagmamahal mo o pagmamahal muna ng Diyos? So, love moves first. So, ang first move ng pag-ibig, hindi ikaw yung, Lord, I love you. Sabi ni Lord, okay, I love you back. Hindi ganun. Sabi ng Biblia, ang unang dumamove, si Lord. Ang unang nag-express ng pagmamahal, si Lord. So, ibig sabihin, bago ka pang matutong mag-pray, mahal ka na ng Diyos. Bago ka pa matutong mag-worship, minahal ka na ng Diyos. Bago ka pa magsimba, bago ka pa maglingkod, bago ka pa sumunod, bago ka pa mabago, He loves you first. And then, you respond back. Kaya ka nagre-respond kasi una mo siyang naranasan. Amen ho ba, mga kapatid? Alam niyo yung magkakabarkada kayo, tas kumain kayo sa restaurant, tas nag-uunahan kayo sa bayad, ako na. Pero hindi mabunot. Hindi kilala pa kayong ganyan. Ako na. Ay, ang sigip. Di ba? Ako na. Pero may mga kaibigan talaga tayo, di ba? Ang bilis eh. Ako na, bayad na. Tapos ikaw guilty ka kasi, naranasan nyo ba yun? O masaya kayo lagi pag nililibre. O may time kasi ganun ako, yung parang ako na minsan nag-aya, tapos ako pa lilibre. I feel bad about it. O, parang feeling ko, ba't ikaw nagbabayad, ako nag-aya sa'yo? So I feel bad about it. Tapos lagi ko sasabihin, pag binayaran niya na, sa sobrang natatouch ako, sabihin ko, uy, next time ako naman. So bakit? Kasi may nauna, at dahil natouch ka doon sa gesture, sabi mo, next time ako naman. That's exactly what happened to us. Sobra kang minahal ng Panginoon, as messed up as you are, as limited as you are, in your hopelessness and helplessness, na sinasabi mo, Lord, sobra naman yung pagmamahal mo sa akin. Allow me to love you back. Kaya sabi ng psalmist, what can I render to the Lord for everything that He has done in my life? Grabe kasi ang Lord eh. Ang sabi ng Biblia, Romans 5:8, God demonstrate His own love toward us. Basa, highlight this part, that while we were still sinners, namatay si Jesus, hindi nung perpekto ka na. Namatay si Jesus, hindi nung nagsisimba ka na. Habang ikaw ay makasalanan pa, namatay ang ating Panginoong Jesus para sa iyo. So God did not love the future version of yourself. God did not love the improved version of yourself. He loved the worst, the weakest, the wounded version of you.
Amen? Kasi pag sinasabi mong, uy, mahal na mahal kita. Bakit? Perfect ka eh. Love ba yun o admiration? Admiration. Ang tunay na pagmamahal kahit mahina, kahit limited, kahit worse, you love them still. Pero kung mamahalin mo lang dahil, okay, total, mabuti ka na. Total, nagbago na kayo, mahal ko na kayo. Hindi ganun ang Diyos eh. Yun ang tinuro ng relihiyon sa atin. Kasi ang religion, sasabihin sa'yo, ayusin mo muna sarili mo, mamahalin ka ng Diyos. Lahat ng religion, ganun. Magbago ka, mapupunta ka ng langit. Tanggapin mo si Lord. You fix yourself, and then God will love you. Pero hindi ganun eh. Ano ang sabi ng Panginoon sa atin? As messed up as you are, I will meet you right where you are. Pero sa sobag magmamahal ng Lord, hindi kanya iiwanan doon sa mess na yun. Dadaling kanya sa bagong buhay. I mean, naranasan nyo na ba minsan na pag may bisita po kayong darating, tapos naglilinis ka ng bahay, para man lang matino bago sila dumating, o wala na kayong pakialam kahit sino dumating. Bala, datnan mo, kumahalin mo ako just as I am, di ba? Di ba? May mga ganun tayong bisita, no? Precious sa atin, naglilinis ka kahit konti, tapos nahihiya ka, pag naglilinis ka pa lang, dumating na yung bisita. Di kasi parang, sorry, nakakaya, ang kalat-kalat ng bahay ko. Na feeling natin ganun si Lord. Na bago dumating si Lord sa buhay natin, tinatry natin malinis. Yung nililinis mo na sarili mo, tapos papagaliguan ka rin naman pala. Na nililinis mo, Lord, nakakaya, sorry po. Hindi. Kahit marumi yan, nung dumating ang Panginoon, si Jesus yung dumating para maglinis. Siya yung dumating para linisin ang lahat ng ating karumihan, linisin ang lahat ng ating mga pagkukulang. Amen? Para dalhin niya tayo at pakita niya sa atin, ito ang tunay na pagmamahal. Balik mo yung verse 8, anak. Romans 5:8. But God demonstrate. No, habang makasalanan ka pa namatay si Jesus para sa iyo. Pero paano niya ginawa? Highlight this part. God demonstrates. Hindi niya in-explain ang kanyang pag-ibig. Hindi niya tinuro ang kanyang pag-ibig. Ang Diyos hindi nagpadala ng email. Pinadala niya bugtong na anak para sa iyo. He demonstrates. Everybody say demonstrates. So, ibig sabihin ng demonstrate, may action. So, love is not a feeling. So, kapag ang love mo, emotional lang, sentimental lang, pero hindi sacrificial, hindi yun ang tunay na pag-ibig. Kasi ang tunay na pag-ibig, sacrificial. May isinasacrifice, may isinusuko. Anybody can tell you, I love you. Kaya ka ba nilang puntahan kapag in trouble ka at 2 o'clock in the morning? Yun ang tunay na pag-ibig. Amen? Because God's love is sacrificial. So when you love God, kung mahal mo ang Panginoon, gusto lang i-align tayo ni Lord ngayon. Sino sa inyo mahal niyo si Lord? Amen? Minsan kasi, no? Hindi naman kayo. Minsan sabihin natin, Lord, nagsimba ako, baka naman plus 3 points ako sa langit niyan. Pag humingi ako ng Monday, baka pagbigyan mo na. Kasi akala natin, yung pagmamahal natin si Lord, Lord, minahal kita, offering ko sa iyan, minahal kita, offering. No, yung pagmamahal mo, reaction lang yun. Reaction lang yun sa grace ni Lord sa iyong buhay. Kung hindi ka niya minahal, hindi ka makakapagmahal ng totoo sa Kanya. Amen? Well, I was meditating on this text kagabi. Galing ako na may kinasal ako kahapon. Pauwi na ako. Sabi ko, Lord, give me a compelling illustration to, alam mo yun, para maintindihan talaga ng namin mabuti. Kasi ang hirap i-explain ng bagay na supernatural eh. Yung, grabe, di ba? Ang hirap i-explain. So sabi ko, Lord, bigyan mo nga ako ng illustration na makakapag-explain dito sa pagpapakita ng kabutihan kahit hindi deserve. Sabang nagdadrive ako, maya-maya, nabangga ako sa likod. Parang sinasabi ni Lord, illustration ba? Habang nagdadrive ako pa uwi, nabangga ako sa likod. Yung sasakyan, rear hit, tumama sa likod, motor. Alam ko na kagad, sabi ni Jenny, ano yun, nabangga ba tayo? Sabi ko, yes, nabangga tayo. Huminto ako, hazard, handbrake. Medyo nagmamadali, kala ni Jenny. Kaya sabi ni Jenny, oh, relax ka lang, kala siguro, lalabas ako. Sino yan? Kala siguro niya, ganun magiging reaksyon ko eh. Pastor naman ako, kahit paano, di ba? Paglabas ko, I already conditioned myself to be calm, but how can you be calm? Kapag alam mo na hindi naman yung property lang kasi yung sakyan na pero yung life mo is at risk, di ba? Na grateful ka na hindi ka nasaktan. Pagbaba ko kaagad, alam mo sumalubong sa akin, bata,
nagdadrive ng motor, minor de edad. Imposible ka magkaroon ng lisensya pag minor de edad ka. So imagine niyo to, walang lisensya, walang rehistro, even worse, walang pera. Bilang naaberya, naatraso, ang tendency mo maningil. Because may kasalanan, justice. So, I tried to negotiate as calm as I am. Gusto ko siyang takutin sana. Total, mas bata siya sa akin. Gusto ko siyang takutin para matuto. Pero I don't know why. For some reason, nakalimutan ko naman na hinihingi ko yung illustration kay Lord. Kaya mahirap din nagpe-pray ka na mga ganun. Imbis na takutin ko siya para matuto, parang ini-impress ni Lord sa akin, mahalin mo para magbago. Lord, deserve niya yung galit. Lalo ako, hindi ako naturally patient. Kinakalculate ko pa lang yung inconvenience that it would cost me. Kahit pa sabihin mo may insurance, di ba? Inconvenience pa rin siya sa'yo. Pero nung tinanong ko siya, bakit ka ba nagmamadali? Kasi po, yung kapatid ko po dinala sa ospital. Siyempre, natural thinking ko, nag-iimbento siguro to para makalusot. Ako naman na skeptical, sige, bilisan natin. Susundan kita. Sinundan ko. Totoo nga. Na ospital. Kaya pala madaling-madali. Kasi na ospital yung kanyang kapatid. Mas lalo ko na-compel at that time to, hindi ako laging ganito, but is it as if God wants to remind me that that is who I am before Him? Walang lisensya, walang rehistro, walang-wala. Helpless, hopeless, and yet God demonstrates His love. As much as I want to punish Him, pagalitan siya, sabi ko kailangan matuto pa rin ng accountability na hindi porket napalagpas, isipin niya, he can always get away with sin because you can never get away with the sin. Never. Lahat ng kasalanan, lahat ng decision may consequence. Right? So I want to teach him that lesson that you can never get away from that sin. You know what happened? I don't know. For some reason, sabi lang ni Lord sa akin ganito. Okay, sabi ko ganito, gawin natin Search mo sa Facebook to, Jesus is Alive Santa Clara. Yung kasi malapit na church na outreach natin sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Search mo to, Jesus Alive Santa Clara. Sabi ko sa kanya, bukas magsimba ka dyan. 3 weeks mula ngayon, November 30, December 7, December 14. Kailangan pagdating ng 9 o'clock in the morning, nandun ka na mag-selfie ka, send mo sa akin. Pag natapos yung service, mag-selfie ka, send mo sa akin. May grouping siya after ng service, may link up, sumali ka, send mo sa akin. Mag-notes ka ng lahat ng preaching na tutunan mo, send mo sa akin for 3 weeks. Sabi ko, anong gusto mo, magbayad o mag-church? Sabi niya, kahit habang buhay na po ako mag-church, Pastor. Gagawin ko na po. Sabi ko nga kay Lord, totoo nga naman, how can I preach God's love if I'm not able to show it to other people? After all, verse 20 says to us, let's put up verse 20. If someone says, kung sinasabi mo mahal mo ang Diyos, pero hindi mo kayang mahalin ang iyong kapwa, you're a liar. Strong words. Sinungaling ka kasi ang sinasabi ni Lord, yung kapwa mo nga nakikita mo, nahahawakan mo, nakakamayan mo, hindi mo mamahal, tapos sasabihin mo, yung Diyos na hindi mo nakikita, invisible na mamahal mo, sabi, sinungaling ka. Ano sinasabi ni Lord? Ang tunay na pag-ibig pinapatunayan. If you claim to be a believer of Jesus Christ, you need to what? Amen? You need to love your brothers. Love your enemies. So if you say, mahal ko si Lord, pero unloving ka, hindi nagre-reflect yung love. So this is a theological contradiction. Hindi naman sinabi ng Lord, bilang Christian, kailangan magmukha kayong mapagmahal. Hindi sinabi na kailangan mukha kayong loving. Ang sabi ng Lord, kailangan nasa puso niyo yun. You are immersed in the love of God. And how can I love somebody who lied to me? How can I love somebody who betrayed me? How can I love somebody na nagkasala sa akin? How can I love somebody na walang-wala, na pwede kong idiin, pwede kong dikdikin? How can I love somebody who does that? You know what? The only way for you to love somebody na hindi ka mahal-mahal is to be immersed in the love of God first. Ang isda, kapag nasa tubig,
masaya. Pero kapag yung isda, tinanggal mo sa tubig, naghihingalo. Pero yung isda, hindi porket may katabi siyang swimming pool, mabubuhay ba ang isda pag katabi niya yung swimming pool? Hindi siya mabubuhay kahit katabi niya ang swimming pool. Ang isda ba, pag bumibisi-bisita sa dagat, mabubuhay? Pabisi-bisita lang. Once a year. O Christmas, homecoming. Noche Buena na po tayo. May 500 ka dyan. Kasya na yan. I mean, hindi pwedeng pabisi-bisita ka lang. Hindi porket may dala kang may nakita na ba kay isda na may dalang isang timbang tubig? Nabuhay siya? Wala. Hindi mabubuhay ang isda pag may dala siyang tubig. Pagkatabi niya ang tubig. Hindi mabubuhay ang isda pag pabisi-bisita siya sa tubig. Kailangan nakalubog siya sa tubig. Kasi yung paglubog mo sa tubig, yun ang magbibigay sa iyo ng hininga. Ang isang Kristiyano na pabisi-bisita lang, nagiging labing lang once a year, may dalang pagmamahal kunwari, katabi lang ang mga tao nagmamahal, hindi yun. Walang life doon. Ang tunay na pag-ibig, pag-immerse ka sa pagmamahal ni Lord. Kasi pag wala ka kay Kristo, pag natanggal ka kay Lord, katulad ng isda, tanggalin mo sa tubig, hihingalin. Ang isda, tanggalin mo sa tubig, mag-aagaw buhay. Ang Kristiyano na walang Diyos, o ang isang tao na walang Diyos sa kanyang buhay, masusuffocate. Ang isang Kristiyano na wala ng devotion kay Lord, masusuffocate. Kaya mapapansin mo, nagsisimba pa pero walang gana, walang peace, walang direksyon, walang wisdom. Humihinga pa, pero suffocated. Mabilis ma-offend, madaling matrigger, madaling matakot, madaling mag-worry, nangingisay. Walang stability, walang focus. Bakit? Drained lagi. Walang joy, walang fire, walang passion. Bakit? Walang prayer life, walang devotional life, walang worship, walang intimate relationship kay Lord. And you are losing your spiritual oxygen. That's why you need to be immersed always with the love of God. Because this love that I'm preaching to you is the love that you need so that you will be able to love others unconditionally too. Amen? Because love moves first. God's love is the first one who made that move. Tayo, nagre-respond lang po sa pag-ibig. Pwede ko sabihin ngayon, ang lesson natin today, love your enemy, love your friends, love those people na hindi ka mahal-mahal. Pero pag uwi nyo sa bahay, how can you do that? Without God enabling you to do it. It's supernatural. I can always command you to do it, but you'll be forced to do it. Pero kapag ikaw lubog sa pag-ibig ng Lord, it's natural. Natural. Natural ang pag-ibig kapag marunong kang tumanggap ng pag-ibig. So, instead of asking, Pastor, paano ko siya papatawarin? Pastor, anong pwede kong gawin para mahalin ko siya? Instead of asking those questions, which are good questions, by the way, ask yourself first, are you immersed in the love of God? Do you experience God's love first? Because when you do, those things are automatic. You don't have to force yourself to love others when you experience the love of God in your life. Ang love na walang pinipili, na love na pang boss lang, pang manager, pero yung love na namimili ng tao, hindi ganun ang love ni Lord. Ang love ni Lord, walang pinipili. He made that first move when He died on the cross for you. That's why I want to encourage you today, receive that love so that you will love others back. Amen? Palapakan natin Panginoon. Every head bow, every eye closed. Yumuko po tayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. That you are not waiting for us to be clean para lumapit ka sa akin. Lumapit ka sa amin, Panginoon, to make us clean. Thank you, Lord God, for your love. And I pray that this love that you have, the unconditional love of God, will surround us, will support us, will sustain us, Lord God. Thank you for stepping into our chaos. Thank you for stepping into our fear. Thank you for stepping into our questions and even weaknesses. And you remind us today, you love us first. So friend, my friend, allow mo si Lord na mahalin ka niya ngayon. Allow mo si Lord na yakapin ka niya ngayon. So that you will be able to experience, so that you will know and believe that God loves you so much. Experience that love. God is with us today, I believe, and He wants you to be immersed with His love for you.
We honor you, Lord Jesus. Thank you for what you've done on the cross. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you that you gave your Son, Jesus Christ, for us. That you came from heaven unconditionally to show us your love. Thank you, Lord Jesus Christ.